Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at miyembro ng SSS o GSIS, mayroon akong importanteng balita na kailangan ninyong malaman ngayong January 2026. Maraming retires ang hindi pa nakakakuha ng pera na dapat ay kanila na at baka kayo ay isa sa kanila. Narinig niyo na ba ang balita tungkol sa one-time payment na umaabot ng hanggang 12,000 na ipinapamahagi ngayong taon? Ito ay hindi biro at maraming pensioners ang pwedeng makakuha nito depende sa kanilang status at kontribusyon. Pero ang problema, hindi lahat ay alam kung paano mag-apply, kailan ito darating, o kung qualified ba talaga sila. Mas malala pa, may mga seniors na nag-assume na automatiko na lang itong darating sa kanilang account kaya hindi na sila nag-effort na mag-follow up, tapos pagdating ng ilang buwan, wala pa ring natatanggap. Ito ang dahilan kung bakit maraming pera ang nakakalimutan o hindi nakukuha ng ating mga seniors. Kaya ngayong umaga, uupo tayong dalawa dito na parang magkaibigan lang na nag-uusap sa hapag. At tutulungan ko kayong maintindihan lahat ng detalye tungkol sa pension schedule ng SSS at GSIS para sa January 2026. Kung paano ninyo makukuha ang on-time payment na wire at mga practical na tips para hindi kayo maubusan ng pera o makaligtaan ang mga benepisyo na karapat-dapat sa inyo. Huwag mag-alala, hindi ito komplikado at maglalaan ako ng oras na ipaliwanag ang bawat detalye ng simple at malinaw para sa inyong lahat. Kaya nga mga kaibigan, ang unang tanong na dapat nating sagutin ay ito. Ano ba talaga ang one-time payment na ito at sino ang qualified? Tingnan natin ng mabuti. Ayon sa mga official announcement mula sa SS at GSIS, ang one-time payment na ito ay parte ng isang special program na naglalayong tulungan ang mga pensioners na sobrang naapektuhan ng mga pagtaas ng presyo ng bilihin ngayong taon. Hindi ito regular na increase sa monthly pension, kundi isang dagdag na tulong na ibibigay ng gobyerno. Ang amount na 12,000 ay hindi pare-pareho para sa lahat at dito nagsisimula ang kalituhan ng marami. Depende kasi ito sa ilang factors. Una, kung miyembro kayo ng SSS or GSIS. Pangalawa, kung ilang taon na kayong nagre-retiro at nagbabayad ng kontribusyon noon. At pangatlo, kung may existing na pension na ba kayo o hindi pa nagsisimula ang inyong pension payout. Halimbawa, kung kayo ay SSS pensioner na nag-retire na noong 2020 at regular na tumatanggap ng inyong monthly pension at ang average monthly pension ninyo ay umaabot ng 8,000 hanggang 15,000, malamang na qualified kayo sa full amount na 12,000. Pero kung ang inyong pension ay mas mababa pa sa 5,000 monthly, posibleng mas mababa rin ang one-time payment na makukuha ninyo siguro mga 8,000 o 10,000 lang. Ang GSIS naman ay may iba pang criteria dahil mas mataas ang kanilang average pension compared sa SSS. Kaya ang one-time payment para sa GSIS retires ay pwedeng umaabot din ng 12,000. Pero sa ilang cases, lalo na sa mga mas mataas ang ranggo dati sa government service, pwedeng mas mataas pa ito. Mga 15,000 hanggang 18,000 depende sa kanilang years of service at salary grade. Ngayon ang tanong ng marami, paano ba makukuha ang pera na ito? Ito ang parte na kailangan ninyong bigyang pansin. Una sa lahat, kailangan ninyong siguraduhin na updated ang inyong record sa SSS or GSIS. Ibig sabihin, tama at current ang inyong address, contact number at banking details. Maraming seniors ang hindi nakakakuha ng kanilang benefits dahil outdated na ang information nila sa sistema. Halimbawa, lumipat na kayo ng bahay noong 2023 pero hindi ninyo ina-update ang address ninyo sa SSS. Kaya ang mga sulat at notices ay napupunta pa rin sa lumang address at hindi ninyo nalalaman na may dapat kayong kunin. Kaya ang unang hakbang, pumunta sa nearest SSS or GSIS office ninyo. O kung mahirap para sa inyo ang maglakad-lakad dahil sa edad o kalusugan, pwede ninyong ipagawa ito sa isang trusted family member gamit ang authorization letter at photocopy ng inyong valid ID. Sabihin sa kanila na gusto ninyong i-verify at i-update ang inyong personal information.
Dalhin ninyo ang inyong SSS o GSIS ID, valid government-issued ID, at kung meron ang latest copy ng inyong bank passbook kung saan nire-receive ang monthly pension ninyo. Sa SSS, ang one-time payment ay direktang ide-deposit sa existing bank account ninyo na nakalink sa SSS pension system. Kadalasan ay UMID card or Union Bank account. Sa GSIS naman, ito ay ide-deposit sa Land Bank account ninyo na kung saan regular na dumarating ang monthly pension. Kaya importanteng aktibo pa rin ang bank account na yan at hindi frozen o closed. Tingnan din natin ang timeline ng payout schedule para sa January 2026. Ito ay critical dahil kung alam ninyo kung kailan dadating ang pera, makakapagplano kayo ng maayos. Ayon sa latest advisory na inilabas ng SSS noong last week ng December 2025, ang regular monthly pension para sa SSS retires ay ilalabas mula January 3 hanggang January 10, 2026. Kadalasan ang mga naka-direct deposit sa Union Bank ay nakakakuha na ng kanilang pensyon sa first banking day ng month. Pero dahil holiday ang January 1, ang actual payout ay nagsimula ng January 3. Kung kayo naman ay naka-enroll sa other banks through PesoNet or Instapay, ang payout ay mga January 5 to 7, depende sa processing ng inyong bangko. Samantala, ang mga check pensioners, ibig sabihin, yung tumatanggap pa rin ng physical check, ay makakakuha ng kanilang pension starting January 8 onwards sa designated SSS branches. Pero ingat, ang check option ay unti-unti nang ina-phase out ng SSS. Kaya kung kayo ay check pensioner pa rin, mabuting magtanong na sa SSS kung paano kayo makakapag-switch sa direct deposit para mas mabilis at sigurado. Para naman sa one-time payment na 12,000, ito ay hindi sabay-sabay na ibibigay sa regular pension. Ang schedule ng one-time payment ay separate at based sa pinakabagong announcement. Ito ay magsisimula ng second week ng January, mga January 13 to 206. Ibig sabihin, makakakuha muna kayo ng regular monthly pension ninyo sa first week tapos ang one-time payment ay darating sa second or third week. Kaya huwag magpanik kung sa January 5 na dumating ang regular pension ninyo. Pero wala pa yung 12,000. Normal lang yan dahil iba ang schedule ng release. Sa GSIS naman, mas organized ang sistema nila kumpara sa SSS, pero mas mahigpit din ang requirements. Ang regular monthly pension ng GSIS ay kadalasan ay credited every end of the month for the following month. Kaya ang January 2026 pension ay na-credit na sa land bank accounts ng mga GSIS pensioners noong last week ng December 2025. Kung hindi pa kayo nakakakuha, magpunta agad sa nearest GSIS office o tumawag sa kanilang hotline. Para sa one-time payment naman, ang GSIS ay nag-announce na ito ay i-release ng mid-January, mga January 15 to 22, 2026. Ang ay 12,000 para sa karamihan. Pero ang mga dating government employees na may mas mataas na final salary at mas mahabang years of service ay pwedeng makatanggap ng hanggang 15,000 or mas mataas pa. Ang criteria ay based sa inyong average monthly compensation or AMC noon at kung nag-contribute kayo ng mahigit 20 years sa GSIS. Halimbawa, kung kayo ay teacher na nag-retire as Master Teacher the SEN at nag-serve ng 30 years at ang inyong monthly pension ngayon ay mga 25,000, malamang na qualified kayo sa higher bracket ng one-time payment, mga 15,000 to 10,000. Pero kung kayo naman ay utility worker na nag-serve ng 15 years lang at ang pension ninyo ay mga 10,000, ang one-time payment ninyo ay standard na 12,000 lang o kaya ay 10,000 depende sa assessment. Ngayon, usapang mahalaga ang mga posibleng CL-backs o pagbabawas. Ito ang parte na hindi masyado pinupublize ng gobyerno, pero kailangan ninyong malaman ang one-time payment na ito ay taxable ba o hindi. Good news para sa karamihan ng SSS at GSIS pensioners, ang one-time payment na ito ay considered as non-taxable benefit. Ibig sabihin, hindi kayo hihingian ng income tax dito pero may exception at ito ay para sa mga pensioners na
may iba pang source of income na umaabot ng taxable threshold. Halimbawa, kung kayo ay retire pero may business pa rin kayo o tumatanggap ng rental income at ang total annual income ninyo including pension ay lumalagpas sa 250,000 per year. Posibleng may konting tax implication ito. Pero kadalasan, hindi pa rin dahil ang pension income ay generally tax-exempt sa Pilipinas under the law. Ang mas importante, ang club scenario ay nangyayari kung mali ang pagkakabigay sa inyo ng one-time payment. Halimbawa, nag-qualify kayo for 8,000 lang, pero dahil sa system error, nabigyan kayo ng 12,000. Kapag na-audit ng SSS o GSIS ang records ninyo, pwede nilang bawiin ang excess na 4,000 either through deduction sa future pension payments ninyo or through demand letter na kailangan ninyong bayaran. Ito ay nangyari na sa ilang retirees noong 2024 during the last special payout. Kaya importante na mag-double, check kayo kung tama ba ang amount na natanggap ninyo. Kung may doubt kayo, pumunta sa SSS o GSIS at humingi ng detailed breakdown ng computation ng one-time payment ninyo. Mayon din akong importanteng tip tungkol sa mga hidden benefits na hindi alam ng maraming seniors. Bukod sa regular pension at one-time payment, ang SSS ay may mga additional programs na pwede ninyong i-avail. Una, ang SS Peso Fund Dividend. Kung nag-invest kayo dati sa SSS Peso Fund, ang dividends ay pwede ninyong maklaim every year. Maraming retirees ang nakakalimutan nito dahil hindi sila nag-aasikaso ng paperwork. Pangalawa, ang funeral benefit. Kung may miyembro ng pamilya ninyong namatay na SSS member, pwede kayong mag-claim ng hanggang 40,000 funeral assistance. Kailangan lang ninyong mag-submit ng death certificate at proof of relationship. Pangatlo, ang disability benefit. Kung kayo ay naging permanently disabled dahil sa sakit o aksidente, kahit na nagre-retiro na kayo, pwede pa rin kayong mag-apply ng additional disability pension on top ng retirement pension ninyo, depende sa inyong condition at records. Sa GSIS naman, meron silang educational assistance program para sa mga anak or apo ninyo na nag-aaral pa. Kung qualified kayo, pwede kayong makatanggap ng scholarship grant or financial assistance para sa tuition. Meron din silang Medicare benefits na mas malawak kumpara sa PhilHealth. Kaya huwag kalimutang gamitin ang GSIS ID ninyo pag nagpapagamot sa affiliated hospitals para makakuha ng discounts at coverage. Tungkol naman sa mga practical na tips para sa pag-maximize ng retirement income ninyo. Una, mag-budget ng maayos. Alam ko na mahirap lalo na kung limitado ang pensyon, pero kailangan ninyong i-prioritize ang essential expenses tulad ng pagkain, gamot at utilities. Iwasan ang impulse buying lalo na pag dumating ang one-time payment na 12,000. Madaming seniors ang nagagastos agad yan sa loob ng isang linggo kasi nag-splurge sa mga hindi naman kailangan. Ang suggestion ko, i-divide ninyo ang 12,000 into 3 parts. 4,000 para sa emergency fund, 4,000 para sa planned expenses tulad ng maintenance medicines or house repairs, at 4,000 para sa savings o pangdagdag sa monthly budget ninyo. Pangalawa, i-consolidate ninyo ang lahat ng benefits ninyo. Tingnan ninyo kung may SSS, GSIS, PhilHealth, Senior Citizen Discount, at iba pang government benefits na din ninyo na a-avail. Maraming seniors ang hindi gumagamit ng Senior Citizen ID nila para sa 20% discount sa medicines at restaurants. Sayang lang yon. Pangatlo, kung may anak o kamag-anak kayong willing tumulong, huwag mahiyang magtanong ng assistance, pero siguraduhin na transparent kayo sa finances para walang gulo. Pang-apat, mag-explore ng additional income sources na hindi physically demanding. Halimbawa, kung may lupa kayo or extra room sa bahay, pwede ninyong paupahan. O kaya, kung may skills kayo sa cooking or handicrafts, pwede kayong magtinda ng small scale. Kahit 2,000 to 3,000 extra per month, malaking tulong na yan sa budget. Pagdating naman sa SSS at GSIS office tips, napakahalaga na alam ninyo kung paano makikipag-ugnayan sa kanila ng epektibo para hindi kayo maubusan ng oras at enerhiya. Una, iwasan ang peak hours. Ang SSS at GSIS branches ay pinaka-crowded tuwing Monday morning at first week ng month
dahil yan ang usual na payout period. Kung pwede, pumunta kayo ng Wednesday o Thursday at sa afternoon kung kaya mga 2 p.m. to 4 p.m., mas konti ang tao nun. Pangalawa, dalhin palagi ang lahat ng required documents ng kumpleto. Ang common mistake ng mga seniors ay pumupunta sa office na kulang ang papers, kaya uuwi na lang at babalik ulit sa susunod. Sayang ang pamasahe at effort. Ang basic requirements ay SSS GSIS ID, valid government-issued ID, driver's license, passport, senior citizen ID, postal ID, latest copy ng bank passbook or bank statement kung may transaction na related sa pension, at authorization letter kung may representative kayo. Pangatlo, huwag mahiyang magtanong. Ang staff ng SSS at GSIS ay trained para tumulong sa inyo. Pero kung minsan kailangan ninyo silang lapitan at direktang magtanong tungkol sa status ng application o claim ninyo. Kung ayaw sumagot o mukhang hindi cooperative, humingi ang assistance sa supervisor o manager. May karapatan kayong makahingi ng malinaw na sagot dahil taxpayer kayo at yan ang pera ninyo. Pang-apat, gamitin ang online services kung kaya. Ang SSS ay may website at mobile app na may SSS kung saan pwede ninyong i-check ang pension status, contribution history at benefits ninyo. Kung hindi kayo marunong, ipagawa ninyo sa apo o anak ninyo na tech-savvy. Ang GSIS naman ay may e-card plus portal na pwede ding gamitin online. Mas mabilis at mas convenient kumpara sa pumila sa office. Meron din akong special reminder tungkol sa mga scams at fraudulent schemes na kumakalat ngayong January. Maraming manloloko ang nag-take advantage sa mga seniors lalo na kapag alam nilang may darating na pensyon or one-time payment. May mga tumawag na nagpapanggap na SSS o GSIS staff tapos hihingi ng OTP, ATM PIN or personal information ninyo. Tandaan, walang legitimate na government agency na hihingi ng ganyang sensitive information over the phone or text message. Kung may tumatawag sa inyo at nagsasabi na kailangan ninyong magbigay ng bank details para ma-release ang one-time payment, huwag kayong magtiwala agad. I-verify ninyo muna sa official SSS or GSIS hotline o kaya ay pumunta mismo sa office. Mayon ding mga fake text messages na nagsasabing may unclaimed benefits kayo at kailangan ninyong mag-click ng link para ma-process yan ay phishing scam. Huwag ninyong i-click yan kasi kukunin lang nila ang personal information ninyo at pwedeng ma-hack ang bank account ninyo. Mas mabuti pa, hintayin na lang ninyo na dumating ang pera sa bank account ninyo based sa official schedule. At kung wala, daon pa lang kayo mag-follow up sa office mismo hindi sa phone or text. Pag-usapan din natin ang payout strategies para sa long-term financial security ninyo. Ang monthly pension ninyo kahit maliit ay guaranteed income habang buhay kayo. Kaya importante na bantayan ninyo at i-monitor kung regular ba ang dating. Kung biglang hindi dumating ang pension ninyo ng isang buwan, mag-panic mode agad at pumunta sa SSS or GSIS para alamin ang problema. Minsan dahil sa system update or bank issues may delay, pero kadalasan ay may underlying issue tulad ng outdated records or missing documents na kailangan ninyong ayusin. Para sa one-time payment naman, kung makukuha ninyo ito ngayong January, huwag ninyong isipin na ito ay regular na benefit na babalik next year. Ang one-time payment ay one-time lang talaga, kaya kailangan ninyong gamitin ito ng wisely. Ang suggestion ko, i-allocate ninyo ang portion nito sa emergency fund, at yung isa ay sa planned expenses na alam ninyong gagastusin ninyo rin naman sa darating na buwan. Halimbawa, kung alam ninyong sa March ay kailangan ninyong magbayad ng real property tax o kaya ay bilihin ang gamot ninyo for the next 6 months, i-reserve na ninyo ang portion ng one-time payment para doon. Huwag ninyong gastusing lahat ng 12,000 sa January pa lang kasi baka kulang kayo sa February o March. Importante rin pag-usapan natin ang role ng family members sa pag-manage ng pension ninyo. Maraming seniors ay umaasa sa anak o asawa nila para asikasuhin ang financial matters at okay lang yan kung may trust at transparency. Pero kailangan ninyong siguraduhin na hindi kayo totally dependent sa iba at alam ninyo pa rin kung nasaan ang pera ninyo at paano ito ginagamit.
Maraming cases ng elder abuse na ang pensyon ng senior citizen ay kinukuha ng kamag-anak para sa sariling kapakanan nila, hindi na para sa senior. Kaya importante na may control pa rin kayo sa bank account ninyo at kung may ipinagagawa kayo, ipagawa ninyo sa trusted person talaga at huwag ibigay ang ATM PIN o banking password sa kung kani-kanino lang. Kung kailangan ninyong mag-authorize ng representative para sa transaction sa SSS or GSIS, gumawa ng proper authorization letter na may specified na purpose at duration. Hindi blanket authorization na pwedeng gamitin kahit kailan. Protektahan ninyo ang sarili ninyo dahil yan ay hirap-hirap ninyong pinagtrabahuhan noon. Ngayon sa mga susunod na buwan after January 2026, ano ang dapat ninyong bantayan? Una, ang regular monthly pension ninyo ay dapat tuloy-tuloy pa rin. Kaya every month i-check ninyo kung dumating ba ng time at tama ba ang amount. Kung may aberya, agad na mag-report. Pangalawa, ang mid-year bonus ng SSS at GSIS. Kadalasan ito ay nire-release ng June or July kaya bantayan ninyo rin yan. Ang SSS ay may 13th month pension benefit na equivalent to 1 month ng pension ninyo. Pero hindi ito automatic. Kailangan ninyong qualified based sa years of contribution at pension status. Ang GSIS naman ay may year-end bonus at mid-year bonus depende sa kanilang board, resolution for the year. Pangatlo, ang possible pension increase. Bawat taon, ang Congress ay nag-deliberate kung may ipapasa ba silang law para sa pension increase ng SS at GSIS. Noong 2024, may nag-propose ng 2,000 across-the-board increase para sa SSS pensioners pero pa ito naging law. Kaya importante na updated kayo sa news para alam ninyo kung may bago. Pang-apat, ang PhilHealth at Senior Citizen Benefits ay maaaring may changes din, kaya bantayan ninyo ang announcements mula sa DOH at DSWD. Minsan may dagdag na benefits or subsidies na inilalabas ang gobyerno para sa seniors, lalo na kung may crisis tulad ng pandemic or calamity. Gusto ko ring i-remind sa inyo ang importance ng health maintenance. Kahit gaano kadami ang pension ninyo, kung lagi kayong may sakit at ginagastos sa gamot at ospital, ubos din yan. Kaya mag-invest kayo sa prevention. Kumain ng masustansya, mag-exercise, kahit light walking lang, uminom ng tubig at huwag kalimutang mag-check up regularly. Gamitin ang PhilHealth at GSIS Medicare benefits ninyo para sa libreng or subsidized na consultations at laboratory exams. Maraming government hospitals at health centers ang nag-aalok ng senior citizen programs na libre ang blood pressure monitoring, blood sugar testing at basic medicines. Iwasan din ang bisyo tulad ng sobrang kape, sigarilyo at alak dahil yan ay nakakadagdag sa gastusin at nakakasama sa kalusugan. Mas mahalaga pa rin ang kalusugan ninyo kumpara sa pera. Pero kung maalagaan ninyo ang kalusugan, mas matitipid kayo at mas maraming maiipon. Sa pagtatapos, gusto kong i-emphasize na ang 12,000 one-time payment na ito ay isang blessing na dapat ninyong samantalahin. Hindi ito regular na benefit na darating every year. Kaya importante na gamitin ninyo ito wisely at i-prioritize ang mga kailangan. Ang SSS at GSIS pension schedule para sa January 2026 ay malinaw na nakaset na. Kaya kailangan lang ninyong bantayan ang bank account ninyo at mag-follow up kung hindi dumating ng time. Huwag kalimutang i-update ang inyong records, dalhin ang required documents at iwasan ang mga scams. Magtanong kung may kayo maintindihan at humingi ng tulong sa family members o sa SSS GSIS staff kung kailangan. Ang gobyerno ay nandito para tumulong sa inyo, pero kailangan din ninyong maging proactive at informed para makuha ninyo ang lahat ng benefits na karapat-dapat sa inyo. Kayong mga seniors ay nagtrabaho ng mahabang panahon para sa bansang ito at deserve ninyo ang respeto at suporta. Kaya bantayan ninyo ang inyong pensyon, protektahan ninyo ang inyong pera, at pahalagahan ninyo ang inyong kalusugan. Ang January 2026 ay simula pa lang at maraming pagkakataon pa na darating para sa inyo. Sana nakatulong ang video na ito para mas maintindihan ninyo ang inyong benefits at kung paano ninyo ito maa-access. Kung may mga katanungan pa kayo,
mag-comment sa baba o kaya ay pumunta sa nearest SSS o GSIS office ninyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana ay maging masaya at masagana ang inyong taon. Ingat po kayo palagi at huwag kalimutang mag-pray at magpasalamat sa blessings na inyong natatanggap. Mabuhay ang mga seniors ng Pilipinas at mabuhay tayong lahat. Hanggang sa muli, mga kaiban, sana ay nakatulong ako sa inyo ngayong araw na ito. Salamat, God bless.